Pilipinas, maligayang pagdating sa huling balita. Ngayong gabi, uusapan natin ang isang organisasyon na malaki ang papel sa mundo, ang United Nations, at lalo na kung paano kaugnay ang Pilipinas dito. Ako si Maria Santos, ang inyong tagaulat. October 24, 1945, iyon ang araw na itinatag ang UN pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdigan. 51 bansa ang naging kasapi ng UN. Lahat sila ay gustong pigilan ang ibang digmaan. Kasama doon ang Pilipinas, isa sa mga founding members noong panahong iyon, bagong kalayaan makamtan natin. Gusto nating makipagtulungan sa ibang bansa para mabuo ang mas maayos na mundo. 78 taon na nakalipas mula noon. Maraming nangyari sa pagitan. May mga digmaan pa rin sa ilang lugar, may mga kalamidad na dumating, pero nagawan din naman ng paraan para sa kapayapaan at progreso. Paano ba nakaapekto ang UN sa buhay natin dito sa Pilipinas? Paano ba tayo nakatulong sa ibang bansa sa buong mundo? At ano pa ba ang maaari nating gawin bilang bahagi ng organisasyon? Para malaman natin ito, kasama natin ngayon ang ating reporter sa Manila na si Juana de la Cruz. Juana? Salamat, Maria. Ang UN ay para sa kapayapaan, para sa pantay na karapatan. Alam mo ba na si Carlos Perumulo ay isang Pilipino? Siyang naging Pangulo ng UN General Assembly noong 1949. Unang Asyano na nakakuha ng posisyon na iyon. Ipinaglalaban niya ang mga bansang umuunlad. Sinabi niya rin na kailangan ng boses ang mga mahihirap na bansa. At ang mga sundalo natin naglilingkod sa labas ng bansa sa UN Peacekeeping Missions. Mula 1951 pa, mahigit 30 na bansa ang binisita. Ang Pilipinas ay madalas na tinatamaan ng bagyo at ng tagtuyot. Ipinaglalaban natin ang justisya ng klima sa mga pagpupulong ng UN. Hiling natin na tulungan ang mga bansa na mahina sa kalamidad. Ang UN ay tumutulong dito. Tumutulong din sa mga bata, binababa ang bilang ng namamatay. At sa mga magsasaka, tumataas ng ani. Yun lang muna, babalik na ako sa inyo. Salamat, Juana, sa iyong ibinigay na balita. Mga bagay na hindi natin masyadong napapansin araw-araw, pero malaki ang epekto. Si Carlos Perumulo, isa siyang bayani ng bansa at patunay na ang Pilipinas ay may magandang papel sa mundo. At ang mga sundalo natin sa labas ng bansa, hindi lang sila naglilingkod para sa ibang bansa, kundi ipinapakita rin nila ang husay at kabutihan ng mga Pilipino. Para malaman natin ang tungkol sa ugnayan sa Pilipinas ng UN, makikipag-usap tayo sa isang dalubhasa na si Dr. Elena Reyes. Siya ay nagmula sa Philippine Institute of International Affairs. Magandang gabi, Dr. Reyes. Dr. Reyes, pwede mo bang sabihin sa amin ano ang mga pinakamahalagang nagawa ng Pilipinas sa UN? Marami. Ipinaglaban natin ng ating kolonya. Ipinaglaban natin ang ating kapayapaan at ipinaglaban natin ang ating klima. Dr. Reyes, anong mga hamon ang ating kinakaharap ngayon? Maraming hamon. Kailangan natin ng trabaho, pero kailangan din natin ng malinis na hangin. At kailangan natin abutin ang mga liblib na lugar. Paano ba natin mas mapapabuti ang ugnayan sa UN? Ang masasagot ko lang dyan, kailangan nating magsalita, kailangan nating magtumulong, at kailangan nating maging leader. Ano ang inaasahan natin sa UN sa inaharap? Mas patas na desisyon, mabilis na tugon sa problema, at mas malakas na bansa tayo. Salamat, Dr. Reyes. Malaking tulong ang sinabi mo. Ang UN ay hindi lang isang organisasyon sa ibang bansa. Ito ay bahagi ng ating kasaysayan at kinabukasan. Maria, may bago pa akong balita. Noong nakarang taon, mga batang Pilipino ang pumunta sa New York. Dumalo sila sa UN Youth Assembly. Ipinapakita nila ang mga paraan para sa trabaho ng kabataan at para sa kalusugang isip ng mga kabataan. Sinabi nila na kailangan ng pagkakataon ng mga bata
At noong Setyembre 2009, ang Pilipinas ay tinamaan ng dalawang magkasunod na bagyo, ang Tropical Storm Ondoy at Super Typhoon Pepeng. Mahigit 600 katao ang namatay at libo-libong pamilya ang nawalan ng tahanan dahil sa malakas na baha. Ang World Food Program o WFP ay nagbigay ng kritikal na tulong na pagkain sa mahigit 1 milyong tao, kasama na rin ang suporta sa logistika at kagamitan para maabot ang mga liblib na lugar. Nagpapasalamat sa inyo tagayoin dahil tinulungan niyo kami sa aming pangangailangan sa panahon ng bagyo. At kung wala kayo, hindi kami makakaahon sa panahon ng bagyo. Kaya maraming salamat at pagpalain kayo ng Panginoon Hesus. Salamat ulit, Juana. Mabuti naman at maraming natutulungan sa panahon ng krisis. At nakakatuwa rin na ang mga kabataan natin ay lumalabas at nagpapakita ng kanilang mga ideya sa mundo. Sila ang kinabukasan ng bansa at ng mundo. Matibay ang ugnayan ng Pilipinas at United Nations mula noong 1945 pa. Tayo ay nagbigay ng tauhan para sa kapayapaan. Tayo ay nagbigay ng boses para sa mga mahihirap. Tayo ay tumutulong sa ibang bansa. At kapag tayo naman ay nangangailangan tulad nung may bagyo, ang UN ay nandito para sa atin. Ito ang patunay na ang pagtutulungan ay mahalaga. Hindi lang tayo nabubuhay para sa sarili nating bansa. Kailangan din nating tumingin sa ibang parte sa mundo. Tulong-tulong para sa mundo. Tulong-tulong para sa mas mabuting kinabukasan. Ito ang huling balita ngayon. Ako si Maria Santos at maraming salamat sa inyong pagmamasid at magandang gabi.